Okay, so magasugot ta sa pagtuon. Sunday morning. So appeal ni sa recording. Atong ginatun-an dati mo nga tawag nga 51 things. 51 grace provision associated with eternal salvation. Now kani siya sa una 40 things ni siya. Tapos sa development sige search nahimo siyang 50 things tapos na 51 things by God's grace. Isa ni sa kabutang nga ang ato ang ginatun-an kanang nahitabo at the moment of salvation. So sa ato pa kani siya is saving grace, no? Remember nga ang grace, my grace is sufficient for you. So may ana na siguro kwan 1 2 pars ng common grace, efficacious grace, saving grace, super grace, kanang super grace nga alpha logistical, logistical, tapos na po grace nga ginatawag nga beta grace sa maturity, ultra super grace na ito nga dying grace. Mao na mga grace, so pito ba or 7 na. So kaning ginastudyan nato nga ginatawag karon nga 40 things, 39, 40 things, 50 things, nahimong 51 things sa development sa mga studies. Usa ni siya sa mga hitabo sa ginatawag nga saving grace. Sa ato pa kani siya at the moment of salvation. 51 things ang nadawat sang isa ka ginatawag nga baby believer o kon logistical alpha grace. Maggusto kag sa dili, mauning gihatag sa Dios sa imuha o sa atoa. Okay. So mao ni ginhatag sa Dios sa atoa. So dili lang day nga dili lang di ay nga nagsulti kita nga by believing the Lord Jesus Christ now you are saved, maura na. No, hindi. Kung dili nga naay gihimo ang Dios sa atoa nga grasya nga ginhatag sa atoa nga logistical alpha grace at the moment of salvation. So dinhi makita nato ni sa ato nga pagtuon nga pagpadayon. Actually mag-review lang ta gamay tapos madto ta sa atong gina-studyhan katong dito jud sa pila na ka numbers na gitun-an namo. So tungod lang sa kani siya is naa sa ginatawag nga recording. So maka-review lang ta gamay, passing through lang tapos magadiretso kita sa atong ginatun-an. So sa atong nga pagsugod mag-pray kita, check sa atong kagalingon, if necessary na i-confess nga sala, confess na siya, dili siya repentance tungod kay ang tanan nato nga sala gibayaran na ni Jesus Christ sa ibabaw sa cross. So matuna nato na sa ginatawag nga positional sanctification nga we are set apart from this world, sa cosmos system sa world. Ginatawag na siya nga doctrine sa sanctification. Well, magkapadayon gyapon kita niana sa ginatawag nga doctrine of salvation nga sa recording nga sa asa sa 1 John 1:9 ginatawag na siya nga license to serve, dili siya license to serve at license to sin, kundi license to serve. Nga sa isa ka butang nga dili kita makaserve sa Dios, nga dapat yielded to God the Holy Spirit kita, dead to sin, alive to God, for we are not empowered or slave sa old sin nature, no? So mao na nga sa pagsugod nato kung needed na i-confession sa Ginoo pag humanana igabus out nako ang prayer. Sige, let's pray. Sa imo balang nga man, salamat sa mga igayan ginatag nimo sa moa sa pag-communicate sa paggamit sang ginatawag nga mga technology bisan sa cellphone nga na kami sa quarantine, nga makadungog po sila dito sa Sinawingan, sa Libungan nga area. At the same time maka-recording kami nga asa maka-share po kami sa ginatawag nga mga kamatuoran, mga pagtulunan in assurance Ginoo, having confidence sa amon nga eternity, at the moment of salvation hangtod sa eternity, nga sa diin may kasiguraduan sa among Christian life wherein we can stand
sa ding sa pagtuon pod sa kinatawag nga the armor of God, kung unsa na siya ka ginatawag nga mga significant sa among kinabuhi. Kaniga po kami sa teaching ministry kag confirmation of the Holy Spirit as our divine teacher, kay we are just an instrument sa pag-communicate sa mga pulong bisan Ginoo giving us spiritual IQ kag spiritual understanding. Sa imong ginoo pasalamatan, pinagi sa ngalan Jesus Christ. Amen. Okay, so 51 things God's provision, no, nga may kabahin associated with eternal life. So makita naton diri sa 2 Timothy 1:9, naagyapon na dito sa doctrine of salvation. What saved us and called us with an holy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began. So ang world din is ages. Dili tanan nga world sa Bible is the world itself, no. Kay sa Greek makita nimo makita ang apat ka klase nga world. Muna sa interlinear, kung may Bible ka nga interlinear or sa bisan sa kay kuan sa concordance ni kuan ni kalimot ko da time pa tanaw na to concordance ni sa King James, no, nga makita nimo da may ara sa mga numbers ni na. So makita nimo kani siya nga world sa 2 Timothy 1:9, kanang exhausted concordance, makita nimo dira nga kani siya nga world is ayon. Bisan pa sa interlinear makita po nimo dira sa Greek nga kani siya ayon. So dili ni siya world nga earth, no. Muna nga may apat ka world abi sa Greek. Ang world nga oikoumene, which is inhabitants, tapos cosmos, which is system sa world, kalibutanon system, tapos may ara sang ginatawag nga ayon, mao ning age mao ni siya nga world. Then may ara world nga GE dira naghalin dinha nagikan ang ginatawag nga geography, no, nga world. So before the ages began, no, and He saved us. Remember nga gintagaan kita sa Dios ang freedom, no, to choose. Dili ni nag-iskot sa iyang sovereignty. So kung magtuong kita sa kinayasan Dios, sa ginatawag sa iyang absolute righteousness, strong concordance din. Duduman ko strong concordance. So dili na, so He saved us tungod kay nag-believe kita sa iya. Remember nga dili ni nag-iskot sa iyang sovereignty. Well, He is sovereign. Walay kareklamo niya na in everything sa iyang judgment, sa iyang plano, whatsoever. Kay He is sovereign. He is the God of truth. He is the God of order. Pagkaman niya ni He is the God of righteousness. Ang isa sa mga kinayapon niya is absolute righteousness, perfect righteousness, kag ang iyang justice. At the same time, na isa sa kinayapon ang ginatawag nga omniscience. So who had saved us, no? Kung tanong nato ni sa grammar, nga He saved us tungod sa iyang omniscience, kay nakita niya nga you are positive sa iyaha by believing the Lord Jesus Christ. Mao na nga He saved us kay nagtuo kita kay Jesus Christ, and called us kay nagtuo ka kang Jesus Christ. So mo na nga sa grasya sa Dios, no, nga wala niya ginapilit ang tao sa ginatawag nga gitagaan niya freedom since the beginning halin sa kay Adan, no, nga sa pag-believe or not to believe the Lord Jesus Christ. Kag ang salvation is through the Lord Jesus Christ. Bikan pa sa Old Testament, makita naton sa sunod nga o kung makasaling ko nga halin sa kay Adan, kung aton nga tan-aon sa timeline. Kaya ako ni ma-figure out ni naton sunod sa next na pang-recording nga may ara sang ginatawag na whiteboard, no. Nagikan kang Adan hangtod sa kay Abraham, look forward sila sa Redeemer. Walay Jesus Christ din ha, kundi sa Redeemer to come.
Kagaling sa kay Abraham pakadto sa tawag nga Acts chapter 2 o sa Pentecost, or before kay Jesus Christ, no? Before kay Jesus Christ, or in other words nga before sa iyang birth, halimbawa 5 BC pakadto sa kay Abraham, they are looking forward sa ilang Misayas, o kon sa ginatawag nga sa pag pag paghimo nilang mga ritual sa mga sin offering kag burnt offering, kana siya nagadagway o kung nagaportray siya, which is asyado sa kami nga ilang Mesiyas, no? Kag sa time ni Jesus Christ mauna ng reality ang fulfillment sa katong mga offerings nga among ilang Mesiyas. Ang Mesiyas is a Hebrew word nga ilang Kristo. Ang Kristo is a Greek word, kag ang Mesiyas kag ang Kristo same lang na sila, nga sa Hebrew is Mesiyas kag sa Greek is Christos, kag sa English siyempre Kristo, kag Kristo po sa tuwa. So gikot nato na siya nga mapamulong gikan sa Greek. Now, ang problema lang kay gi-reject nila ilang Mesiyas nga wherein nga kana siya nga pag-reject nila pod sa omniscience sa Dios, nakita na sa Dios nga i-reject yun nila ang ilang Mesiyas. He came to his own, sulti sa John chapter 1 verse 11. He came to his own, si Jesus Christ. Ang own din na dili na siya sa mga Christians, kay wala pa'y Christian sa John chapter 1 verse 11. And his own, ang iyang mga ang iyang kalahi, his own, ang mga Israelites, ang iyang katribo, receive him not. He came to his own and his own receive him not. Kanang muna sa John 1:11. So pag-abot sa 12, but as many as receive him, sa verse 12. But as many as receive him, kay damo man nagtuo. Tapos kung sa ang mga leaders nila nga mga Pharisees o kung mga Sadducees, mga priest, wala jud kay nagtuo. Amo na si Nicodemus, kung may ara pa dira. Pero mostly jud wala jud nagtuo sa kay Jesus Christ as their Messiah or as their Christ. So okay, kag kana siya na predict na siya nga sa hindi nila pagtuo nga i-crucify nila sa cross sa Daniel chapter 9. I-cut off nila ang ilang Mesiyas. So ang cut off din na wala po nabutang din ang cross, kay ang cross gina-officiate na siya sa mga sang Roman Empire kung paano sila mag-execute sa ilang mga kalaban o mga criminals, pinagi sa cross. Pero ang butang na cut off, abot pasabot nga i-reject nila ang ilang Mesiyas. Amo na nga he saved us sa iyang omniscience nga nakita niya nga daan. Well, dirita sa 2 Corinthians 5:17, therefore, if any man be in Christ, kani siya, first class condition ni siya. Kay tungod kani siya naa sa ginatawag nga indicative mood. He is a new creature. According sa King James, he is a new creature. All things are passed away, behold, all things are new. Tungod nga sang unbelievers pa kita, nakita in Adam. Ang pagkanyo naton dinhi nakita in Christ, kanang in Christ dinhi nga naay preposition nga in, bot pasabot sa in Christ is ownership. Mao nang new creation naton. We are in Christ, kay sa una nakita kay Adan, mga unbelievers spiritually dead. Pag naa na kita, pag believe naton kay Jesus Christ who he is, nga sa iyang person nga he is God, kag sa iyang work sa cross nga he paid a penalty for our sins, he died physically, tapos nabanaw siya after 3 days, 40 days after nagkayap sa langit, ascend unto heaven, naa siya sa right hand of God the Father, of God the Father. So ang second person of the Godhead nga nagpakatao, nga mo pangalan niya si Jesus Christ, na at the right hand of God the Father, which is the first person of the Godhead. Ang tanang nga nagtuo sina naa na in Christ.
tungod sa ginatawag nga baptism by the Holy Spirit. So kung bagtuong kita napod sa doctrine of baptism, ay naay ginatawag nga siyang kaklase nga doktrina sa Bible sa ginatawag nga baptism. Isa ni siya ang baptism by the Holy Spirit nga gibutang niya kita in Christ. Now we are in Christ. Wala na kita kang Adan. Mao gani nga siling sa 1 John 1:9, bisan pa sa 1 Corinthians chapter 3, na ay mga believers sa mga Christian sa 1 Corinthians nga naagyapon in sinning, pero they are saved, naa sila in Christ. Mao na nga ginadisiplina sila sa Dios. Hindi mao ni nga kaning 2 Corinthians 5:17, wala na siya nagaisgot or talking about sa ginatawag nga behavior sang usa ka Christian nga o sa usa ka believer ni Jesus Christ. He is Christian nga he is a new creation, nga magbag-o na siya. Well, kinahanglan magbag-o kung once nga naay pagtulunan kang mag-apply sa Christian way of life ang believers. Mo nang may tatlo kabahin ang plano sa Dios sa atong kinabuhi. Primero, salvation, nga part kita sa ginatawag nga spiritual body of Christ or member na kita sa ginatawag nga the family of God. Makita nato na sa eternal security magtuon pulo ka dipinsa bahin sa eternal security nga being in Christ. So kabahin na kita sa pamilya sa Dios. Ang focus naton sa salvation is the Lord Jesus Christ. Kang ikaduha nga bahin, phase 2, mao ang Christian way of life. Dapat ang aton nga batasan iya pang Kristohanon. So ang focus naton sa phase 2 nga amo ang Christian way of life is the Bible. Mao natong manual. So dira naton makita kung paano kita magkinabuhi nga bilang Kristohanon. Remember, we are an open book. Makita sa makatawan o ginabasan nila kita ang atong kinabuhi as a Christian. Ang ikatatlong nga bahin mao ang ginatawag nga eternity. So, kung tanaw nato ni sa sanctification, mao ni ang una, ang phase 1 is positional sanctification. Ikaduha is experiential sanctification. Ang ikatatlo is ultimate sanctification. Mao nang tatlo ka bahin sa ginatawag nga sanctification. Well, matun-an nato na o kung ma-expand nato na siya once nga magtun kita sa ginatawag nga sa ginatawag nga doctrine of sanctification. Mao na nga damo gyapon nga sa pagkakristohanon. Mao na nga sa pagkakristohanon, madamo gyapon ang mga Kristohanon nga pasaway sa lawayon, tulibagbag. No. Mao na sa 1 John 1:9 nagasulti nga if we confess our sins. So may mga Christians nga nagahimo gyapon sang sala. Remember nga pati si John diri na appeal, we appeal ang author o kon ang human writer if we confess our sins. Kag sa Hebrews po nga ginadisiplina sa Dios kadtong mga iyang mga anak, ginadisiplina sa Dios. Disiplina sa meaning to say nga he discipline us. Kanahing disiplina is he educate us, gina-educate kita. Lahin ang discipline kag lain pod ang punishment. Tungod kay anak ka sa Dios sa paghimo sang sala. So may mga degree po ng mga sala nga kung karnal pa lang. Ang karnal makita na sa King James lang, flesh na siya sa NIV kag sa NASB. Karnal, mga believers na. So, ginadisiplina sa Diyos. Pero once nga mag-reversionistic ka na, kanang kabalan na, di na madutlan sa pulong sa Diyos, reverse about face yun, sin unto death na, according to 1 John. So, makita naton din sa halimbawa, ang una din nga naton anamon is 13 judicial changes related to Adam's original sin imputed. Meaning to say nga at the moment of birth out of the womb, gi-impute, gibutan yun na ang Adam's original sin, ang sala ni Adan. Ang tanan nga human race, may ara sang sala nga sala ni Adan nga iyang gihimo sa garden sa Eden, na contaminate yun except the Lord Jesus Christ.
tungod kay si Jesus Christ wala sa human father, no. Walay similya nga nagikan kang Joseph nga nagsulod sa tawag ni sa womb ni Maria, wala, no. So matun-an nato na sa ginatawag nga doctrine of kenosis, ano na di sa o kung sa life ni Jesus Christ kung paano nga wala siya ay sala. Aside, apart from the Lord Jesus Christ, tanan nga tao halin sa kayadan may halin sa similya sang lalaki may ara sang all sin nature. Prasna sa kwan. Romans chapter 5 verse 12. So, mayari ko na expand kinagmay. Romans chapter 5 verse 12. Una sini mao sa King James. Wherefore, as by one man, kaning man din kung tanong natin sa verse 11, moving backward, verse 10:9, nagaisgot ni siya sa kay Adam. As by one man, sin entered into the world. Diri sa kalibutan. And death by sin. Kaning death din separation from God. So, isa sa masiling nato nga spiritual death. Na separate sa Dios, spiritually dead. Walay relasyon sa Dios, walay relasyon. Tungod sang sala, and so death pass upon all men. So, ang death, ang spiritual death ni kailap o ko ni katag o kung nisulod o nadagtaan, na-contaminate ang tanang nga tao sang sala ni Adan sa sininga one man. For that all have sinned. Tungod sina ang tanan nakahimo sang sala. Pero kung tanong natin din sa NASB, New American Standard Bible, kanina nagablink din nagasilin siya nga, therefore, just as through one man, sin entered into the world, and death through sin, and so death spread to all men, because all sinned. No, dili pon nga tungod kay nakasala ang basihan mao nga tungod kay ang tanan nakasala. Watching nga kung saan nakasala ang tawo, dito siya may ara sang ginatawag nga spiritual death o kamatayon or separation from God. So man nga gi-separate na kon dinhi sa tawag nga Greek. There is a NASB kag NIV, because all sinned. Pras gyapon ang ilang number. Pero there is a King James, mas nindot, for that all sinned have sinned. Nga ang point din nga tungod sa kay Adan mauna nga may sala ang mga tao. May sala ang mga tao o kinanglan, no. May sala ang mga tao kag kinanglan naton ang kaluwasan. Well, kung magtuon na po kita bahin sa mga bata, so naa po na yung mga natawag nga kategory sa mga bata. Sa Greek, specific kayo mo na nga ang Greek is perfect language nga gigamit sa Dios sa New Testament, bisan pa sa first translated nga Bible nga ginatawag nga Septuagint. Nga ang Hebrew, ang Old Testament, gi-translate siya sa first translation sa ginatawag nga Septuagint. Munang first translated nga Bible. Okay, ang uban nagasiling nga Douay version. Ambot ang uban nagasiling ba King James kung unsa man, Pro 1611. Okay. So tungod na sa sala ni Adan mao na nga nisulod ang sala sa tibok kalibutan. Hindi tungod sa imong first nga nahimo nga sala. Amo na nga talking about sa mga bata, at the moment of birth, ginatawag nga mibitten out of the womb, na may ara siya sang Adam's old sin, nag-i-impute, gibutang. Tapos amo na makahimo siya sala. Ginatawag nga old, iya sa old sin nature, kang ang product sa old sin nature mo ng personal sins. So personal sins, mentally, verbal, kag overt. Sa una-una sa baba kag sa buhat mo na mga ang epekto nga makita nga ang tao na ay old sin nature. Bisan pa ang bata mismo sa kagalingon, ma-personified niya ang old sin nature. Mo na di katinggalan nga mga bata bisan gamay pa
ula sang minatun-an, pasaway gina sila. So amo nang dapat pag-intindi nga pasaway gina sila magbisa makinaensa. Pero atong sa event sa kay David sa Old Testament, pero kung wala pa sila kaabot sa ginatawag nga at the age of God's consciousness, so nagagamit ko rin isang God's consciousness, they are safe. Kung wala pa sila nakaabot sa age sa ginatawag nga sa God's consciousness, they are safe. Wala ko nagamit sa ginatawag nga God's ginatawag nga age of accountability. Kay depende sa iyang academic, sa iyang IQ sa bata, kung early stage siya maka-recognize ang ginatawag nga God's consciousness, then kinahanglan niya mag-believe kang Jesus Christ. Pero kung late, dira nga moment, kinahanglan niya mag-believe sa kay Jesus Christ. Mao nang ginagamit ko nga word is God's consciousness, dili at the age of accountability, kung unsa man na siya nga age. Kay may uban na ay late, na ay uban na ay advance. So mo na sa mga bata, pero kita nga mga adults na kinahanglan naton mag-believe kan Jesus Christ. Mag-believe kay amo na ang salvation by faith alone in Christ alone. Dili nga forgiveness of sins. Kay tungod ang atong mga sala ato na kay Jesus Christ sa ibabaw sa cross, ginbayran niya na tanan. He bore all our sins. He is the propitiation. So kung bagkato na po kita sa doctrine of propitiation, siya ang bayad sang aton mga sala. Tanan, the totality of all. Sa aton mga sala nga mga believers, makita natin siya naton sa 1 John chapter 2 verse 2. Even to those sa mga tao sa ibabaw sang kalibutan o kung sa to the whole world. Tanaw naton 1 Peter, let's see. 1 John chapter 2 verse 2. 1 John. Okay, 1 John chapter 2 verse 2. Nag-esgon siya, and he himself is the propitiation, siyang bayad sa atong mga sala, sang aton mga sala. Meaning to say nga ang God the Father was satisfied sa bayad sang atong mga sala for our sins, plural sins, atong mga personal sins, and not for ours only, dili lamang sa aton nga mga believers na, but also for those of the whole world, sa tanan nga mga katawan sa bilog nga kalibutan, bisan mga unbelievers. Mao na nga ang issue sang salvation is by faith in Christ, by faith alone, in Christ alone. I am the way, the truth, and the life. Now is the day of salvation. So by faith lang in Christ. Kay blasphemy kay na sa Dios kung mangayo patag kapasayloan nga ano botsing kanon nga ang pagbayad ni Jesus Christ sa atong mga sala hindi kompleto. No, tanan naton mga sala. Remember, ang Dios is holy. No. Wala na siya nag-isgot sa mga sala. He is holy. Time sa kay naputol na po ang tawag dire. Tungod kay ang Diyos is holy, wala na siya nag-isgot bayan sa sala. Ben, excuse kay tanong sa nako ang tanong sa nako ang Bible dali lang ha. Excuse kadali. Yes. Okay. Padayon ta. Kay na ako'y tanawon diri sa ginatawag nga sa omniscience ang Dios. Kaning sa John chapter 1. John chapter 3. Okay, John chapter 3 verse 18. Now, he who believes in him, kay Jesus Christ, is not judged. He who does not believe has judged already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. So, na-judge na siya already tungod sa omniscience ng Diyos. Kaya nakita na sa Diyos ang human history o kung ang timeline from Adam
to the last man. No, kay paabot sa last man, dira ang judgment sa ginatawag nga Great White Throne Judgment. Pagkahuman, dira maguba ang tanan, ang kalibutan, ang heavenlies, no? Ang tanan, dira maguba ang tanan. Tapos, mao ang eternity. No? So, nakita na sa Diyos kung sino ang magtuo, ang mag-believe sa kay Jesus Christ, kag sino ang will not believe the Lord Jesus Christ. So, has been judged already. Tungod kay ang Diyos is omniscient, He is all-knowing. So, nakita ng tanan, mao na nga, kabalo siya kung sinong positive sa iyang mga pagtulunan. First of all, mao ang salvation, pagkasunod ang Christian way of life. So, dili na katingala nga damo sa mga believers gihapon ang ginatawag nga mga tulibagbag or mga pasaway sa lawayon. Kay kanang sa una, ang 1 John 1:9, ga-observe ko sa mga Christians, o tawag Christians ba o so-called Christians or whatever, claiming themselves nga Christian. Singko mas bright pa di ay believer kaysa Diyos. Kay ngano, kay ginagamit nila as a defense mechanism ang 1 John 1:9. So nahimo sila nga ginatawag nga chain sinner. Mag-commit sila sin, tapos confess lang sa Diyos. After niya na, wala pa isa kadlaw o pila ba 12 hours. Dali lang kayo, himo na pug sala. Well, pila man lang kay mag-confess lang. Ang problema po ang pag-interpret nila o the way nga they understand sa confession is repentance. Repentance to the point nga mag-regret lang something mangayog pasaylo. Well, kay magtuon kita na isa po na kapagtulunan kung ano po sing ganon sang repentance. Nga ginahuptan po nako nga words are important. No? Kada pamulang importante kaya na diri sa pulong sa Dios. No, kung paano ang Dios ang programa sa Dios para sa aton. Well, mao na nga ang 1 John 1:9 ginagamit nila nga defense mechanism by committing sin. So ginahimo nila na nga license to sin. Now, dili. Ang 1 John 1:9 gihimo na siya nga license to serve. So napo kita pagtulunan nga ikaw nga Christian, you never has to sin again. Sa ginatawag nga volitional perfection. Mao na nga ikaw nga magtotoo, ikaw nga anak sa Dios, masaligan ka. Dili ang ginasilin sa iban nga ang sin is unavoidable. No. Dili. Kay ang sin is a matter of choice. Mao gani nga ang Christian way of life importante kayo nga sa pagtuon sa pulong sa Dios, which is the object of our faith, para ma-apply naton ang pulong sa Dios sa aton nga kinabuhi. Kay kung ang sin is unavoidable, paano kita karon ngano nga ginadisiplina kita sa Dios kung dili siya malikayan, unavoidable? Mao gani nga pwede nga ang isa ka Kristiyano maka-avoid by committing sin. Mao na nga ginadisiplina kita sa Dios. So dira nimo makita ang ginatawag nga absolute righteousness ka and justice sa Dios. No, call na pod. Okay. So morning una natong gitun-an diri nga kanang spiritual death remove. Kanang spiritual death remove. Sunod ang the wrath of God na remove na siya. He who believes in the Son has eternal life, but he who does not obey to believe the Son shall not see life, but the wrath of God abides on him. Mo nang John 3:36. So may mga comparison diri. Gi-extend ako nga mga notes. Diretso lang ta. Oy, nagabalik man. Oh, mine. Excuse. So, isa po sini. Oh, why man? Kana mo na mga notes na kon.
ay ang mga notes kay dungan-dungangan kung paano siya ma-expand, no? Muna nga mahilig po ko sa ginatawag nga word studies, no? Word for word, kada pulong importante kayo kung paano mo na siya i-define, no? Ginatawag ka word studies. So ang ikatatlo didi makita naton din nga may yellow, ikatatlo number 3, spiritual blindness remove. Spiritual blindness removed sa ginatawag 2 Corinthians chapter 4 verse 3 to 4. Kung pagkabasahon, and even our gospel is veiled, nasa lipdan, it is veiled to those who are perishing. Kato mga dili mo tuo kan Jesus Christ. Sila ni Pablo. Nabutahan sila. Verse 4, in whose case the God of this world has blinded the minds of the unbelieving, that they might not see the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. Nagka-question ko nga, kung blinded siya, ang mga unbelievers, dili dyan mag-believe. Ngano nga kita, nga mga believers, beforehand, mga unbeliever, ngano nag-believe kita? Makita dyan ni mga wala dyan power, wala dyan power si Satan. Sa isa ka tao nga mag-believe kan Jesus Christ. And God knows, ang God the Father knows kung sa itong mga believers as omniscient God. Well, kung magtuon kita sa ginatawag na angelic conflict, no, makita naton kung paano si Satan, no, nga siling nga na-judge na siya, pero na-judge na siya, na-prepare na ang ginatawag nga lake of fire, pero hasta karon wala pa siya na haboy sa lake of fire, no. Sa isa kabot siya nga ginapakita sa Dios nga pinaagi sa mga tao nga kita nga gituga, no, nga isa kabutang nga mao ang gigamit sa Dios sa paghukom kay Satan, nga pag-abot sa great white throne judgment o kung sa end of human history, mulumpat na sa lake of fire. Kay ang pag-judge sa Dios sa iya before sa creation of the world, sang duta, sang earth, tama jud ang judgment sa Dios sa iya. Amo na kung magtong kita sa angelic conflict bahin sa pakigbatok ni Satan sa Dios. So bisan ano pang ginasiling diri nga sa verse 4 nga, in whose case the God of this world, sino ba ang God of this world kundi mao si Satan, has blinded the minds of the unbelieving. Pero once kaning unbelieving positive siya, dili na mag-take long kung how long ang blindness nga mahimo ni Satan. So kabalo ang Dios kung sino tong mga believers until to the point nga makompleto ang ginatawag nga spiritual body of Christ, then mauna ang rapture. Pero wala ta kabalo kung pila ka numbers of believers nga sa pagkompleto sa spiritual body of Christ. Isa lang kabutang nga every day we are getting closer sa rapture sa mga itabo. Okay, wala yung mga prophecy karon, wala. Kay isa na nga sa pagtuon nga ang mga kana siya nga mga spiritual gifts nagsis na siya, nangawala na siya. So kung magtuman kita sa mga spiritual gifts nga nasa tuwa, may ara sang 20 ka mga spiritual gifts, pero ang ano ni kanang ang 10 temporary na siya, tapos ang isa pod ka 10 mao na siya ginatawag nga permanent gifts. Para sa mga temporary kanang mga apostle, prophet, miracle, gift of healing, gift of tongues, interpretation of tongues, no. Kag ang permanent gifts mao ni mga teacher, helps, government or administration, evangelist, pastor, teacher. No, isa na nakatawo ang pastor, teacher. Pastor, teacher, tapos exhortation, giving, mercy, ministry or service, ruling or leadership. Ang pastor, teacher mo ni isa pod ka buya pod. Okay, ang pastor, teacher kay dira sa Bible kag sa role sa Greek, kung naa gani article kay a pastor and teacher, isa lang nakatawo. Tungod kay after sa and, the kai, walay kinatawag nga article, so usa lang na sa katawo. Pero kung a pastor and a teacher, duha na katawo.
Tungod kay sa pastor may ara sang A, may article, tapos after saan sa teacher may ara sang A, so duha sa katao. However, kana siya dira sa Bible is a pastor and teacher, so usa lang na siya katao. Mao nga tawag nga pastor teacher. Pero iba na po na kung magsiling kita, magkadto kita sa Greek. Kay pag Bible seminar ko sa Ecclesia nga grupo, nagsiling sila nga walay pastor sa Bible. So lain na po na nga mga learning. Tungod kay ang original language sang pastor teacher is poimen didaskalos. Poimen meaning shepherding. Didaskalos meaning teacher. So shepherding teaching, lain po kay tanawon nga asa tong imong manugpalab. Okay. So mo na siya, may ara po na siya rason kung ano nga na-translate na siya nga pastor. So dra na po ma-expand na atong una-una. Well, padayon lang ta sa atong ginatun-an karon. Spiritual alienation, remove. Let's move forward. Enmity, remove. Kay we are enemies of God. Para sa Romans chapter 5 verse 10, for if while we were enemies, we were reconciled to God through the death of His Son, pinaagi lang yun sa kamatayan ni Jesus Christ. By faith, much more, natawag ni Pablo nga ginatawag nga a fortiori logic, having been reconciled, we shall be saved by His life. Kaya remember nga kita, kung ano ba ta, kanang Gentiles, we are not Israelites by blood, dili. So condemnation, remove. Mauna nga sa Romans chapter 8 verse 1, there is therefore, conclusion na siya, now no condemnation to those who are in Christ Jesus. So kanisa naa sa nas, sa nas B ni siya nga translation. Kay sa King James iba na siya, may ginatawag nga scribal error, additional. Ginatawag na siya nga scribal error. Kung kisa may ara siya ginatawag nga mga numerical error, geographical error, kani siya is scribal error na sa mga translation. Pero ang original niya na is mauni siya sa nas, kag maupod siguro sa NIV, there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Period. Walay condition na dira. To those who are in Christ Jesus. Ang word, ang preposition nga in Christ Jesus. Tungkol kay nag-believe ka kay Jesus Christ, now you are in Christ Jesus. Okay. Lalo pa rin sa Romans chapter 3 verse 20. Therefore, by the deeds of the law, word of conclusion. Therefore, by the deeds of the law, there shall no flesh be justified in His sight, or in the sight of God. For by the law is the knowledge of sin. Mo nag-isgot ko nga si Adam is the entrance of sin. Mo to sa 5:12. Ang Mosaic law sa kay Moses, kay gigamit si Moses, is the knowledge of sin. Kag si Jesus Christ is the forgiveness of sin. So wipe out na tanan ang sala tungod sa pagbayan ni Jesus Christ sa atong mga sala, pinagi sa ibabaw sa cross. Wipe out ang tanan nga sala through the Lord Jesus Christ sa ginatawag nga spiritual death, nga He paid in the penalty for our sins, fully paid in full, titilistay. Amo nang siling niya sa ibabaw sa cross. So ang ikapito doon is unrighteousness remove. Naga-move forward kita kay kuan siya Sunday, so nag-study kami sini, kag diri na kami sa unahan, no. Amo na nga ginapaspasan na naton. Unrighteousness remove. Kani siya for the sake lang sa ginatawag nga recording. So as it is written, there is none righteous, not even one. Ginsulat ni Paul sa mga Christian sa Romans. Ginsulat ni Paul sa mga Christian sa Romans after sa death ni Jesus Christ, nga sa pagpadayag nga striving nga muna ang salvation kasagaran bisan sa aton karon is by works.
kwan kanang self-righteousness. Ginasulat ni Pablo nga no one, there is none righteous, not even one. Kung tanan nato ng senaryo sa aton ka-time karon, words are not important kaayo sa aton. Murag pasapayan lang. Something nga murag wala lang. Bisan gani sa pagsimba sa Domingo, kadto lang simbahan pungko, istorya diri, istorya dito, mati sa wali. 30 minutes pinakalawig na. Sunday school, masaling ko pa sa pagtong naigin na to nga pulling of ignorance. Ang teacher la kayo somewhat nga siling nga sa pagtudlo. Tapos ihatag ang mga verses pag kuman sina i-explain sang kitagaan sang verse nga wala po na nakakataon. Tawag na tawag nga mga pulling of ignorance. Kay ang kapamati sa Sunday school nga supposedly ang teacher gi matudlo, siya pa ang gipatudlo, ang gitagaan sang verse. Pag comparing sa ancient nga time, halimbawa sa time ni Paul o kung sa time ni Moses, nga perti ang ilang paningkamot, serious kayo sa sila sa talupangod o kung sa paghatag sang ilang kinabuhi sa ilang ginatuuhan nga angay nila nga natuuhan. It cost their lives sa ilang kinabuhi. Kaysa karon, i-compare sa karon nga murag wala lang, isigulaki kay mga tao karon. Kaysa sa ila sa una, perti ilang paningkamot. Striving hard, pero there is none righteous, not even one. Bisan pa si Pablo nga sa pag-strive niya sa pagtuman sa Mosaic laws. Mga karon, pag-believe niya kan Jesus Christ, siya noon ang ginalagas na o kung gina-after na siya sa mga priest, mga Pharisees, Sadducees, or sang korte nga ginatawag nga Sanhedrin. Kana sila mga follower na sila ni Moses. Bisan pa sa time ni Jesus Christ. Looking backward sa time ni Paul. Sa time ni Jesus Christ, ginatrap si Jesus Christ sa mga Pharisees. Iba man ang Sadducees, ibang Pharisee. Mga Pharisees. Ang Sadducees, nagatuo sila nga walay mga angels o walay resurrection. Ang Pharisees, nagatuo sila nga may ara sa mga angels kag naay resurrection. Pero pares na sila nagatuman sa Mosaic laws. Mga priest na sila sang Israel. Mga priest ng Israel. Alam magalas disdiay. Okay. So diretso ta, transferred from spiritual darkness, no, gikan sa ginatawag nga spiritual darkness pakato sa spiritual light, sa spiritual, no, sa ginatawag nga kahayag, no. For he delivered us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of his beloved Son, no, in whom we have redemption, apolutrosis. Kay magtuong kita sa ginatawag nga doctrine of redemption, apolutrosis, the forgiveness of sins. Kaya kanina magun ang apolutrosis, kuan siya kanang totally nga redemption o kung maabot sa ginatawag nga rapture. Ang imong body, soul, masilinta apil ang spirit nga trichotomos ang believer, diretso na pa heavenly nga saved. Mao na siya ang ginatawag nga redemption nga apolutrosis. Kay naay sa Greek ning ginatawag nga redemption, mao na ang kaimportansya nga magbali ano ka kanang sa Greek, tan-aw nimo sa Greek. Kay dili tanan nga redemption nga naa sa Bible is of the same meaning, parehas lang, no. Kay naay lotron, lotroon, lotrosis, agorazo kag exagorazo, kag isa ni siya ang ginatawag nga apolutrosis. No. Kag kumato na po kay kita sa doctrine of hell, daghan po klase nga hell. Dili lang hell o kun impierno nga kun anong butsi aton butsi ngaron nga impierno nga nagakalayo amo na. No. Kay makita nimo sa Greek ang impierno iba-iba pod. Naay ginatawag nga Tartaros o kun ginatawag nga torment, abyss, Gehenna. No.
Mo na importante kayo ang pagtuon nga yara ka sa orig sa ara ka sa ginatawag nga original language mo nang pinaka-importante dira. Dali lang ha. Okay, kay sila na po na matawag. Kag isa po ni, in whom we have redemption, apolutrosis, the forgiveness of sins. Kaning forgiveness there is apemi. Iyan ni sa forgiveness ni siya after sa salvation na forgiveness. No, amo na nga kani siya nga kaning sa 1 John 1:9 apemi po na dra nga forgiveness. Meaning to say nga sa pag-confess naton sa aton mga sala, kana siya nabayran na ni Jesus Christ as our advocate nga sa pagsiling sa God the Father nga nabayran na niya. Nga sa pagsiling sa God the Father nga nabayran na niya ang atong gina-confess o kung ginasugid nga sala dito sa ibabaw sa cross. Amo nang apemi. Kay ang salvation nga o kung ang forgiveness nga para sa kaluwasan is katirgad sumay. So kung ano man nga forgiveness ang makita nimo sa Bible, hindi tanan forgiveness nga kung ano nga forgiven nga sa Greek may lahi siya. Forgiveness nga katirgad sumay, ano na siya? Kag forgiveness nga apemi, ano na siya? So kaning Colossians chapter 1 verse 14 is apemi, after na sa cross, so ginagamit sa mga Christians. Free from the curse of the law. No, that no one is justified by the law before God is evident, for the righteous man shall live by faith. By faith lang. However, the law is not of faith. Ang law is by works, not of faith. So, ma-define po nimo, kaya pa mga, unsa man dinig faith? Kaya the law is not of faith. What is faith? Remember nga, pinaka-importante sa pagtuo, sa faith is the object of your faith. Mao nang pinaka-importante. Kay ang merit dito sa object of your faith. Mao na kung anong ginatuohan sa tao, mao nang iyang assurance or confidence up to eternity. In other words nga, kung mali ang iyang ginatuohan, ay okay. Kung mali ang ginatuohan, hold. Kung mali ang ginatuohan, impyerno gid siya. Pero kung tama ang iyang ginatuohan, heavenly jud siya. O kung saved siya. Kaya ang faith mao nang imong the object of your faith. O kung ang faith is the assurance, ang imo ng assurance o kung confidence sa ginatawag nga veracity, no, sa truth, no, sang isa ka butang o sa isa ka tao. Mo nang faith. Dira nakasalalay ang imong kinabukasan to what you believe. Mo nang ma-apply nimo sa imong kinabuhi. So sa verse 13, Christ redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us. For it is written, curse is everyone who hangs on a tree. Okay. Kuyaw kay ning ginatawag nga curse is everyone who hangs on a tree. Kay kung tanaw nimong background niya ni kaning tree din nga cross, yan isang Roman Empire nga pag-execute sa mga criminals. Kay sa Hudiyo nga paglapas sa kasuguan, ginaboy ni sila sang bato hanggang sa mamatay. So for Christ is the end of the law, for righteousness to everyone who believes. So ginatanaw nato ang pangapamulong po sa ginatawag nga iyang mga historical background. Remember nga ang Bible naton nga ginagamit dili ni aton. Iyan ni sang Middle East nga mga belief. Ilang nga kultura, tradition ang belief, particular jud sa Israel. Mao na nga kaning mga pamulong diri dili ni ato ang mga pamulong kung paano naton sa ginabadbad. No, balik jud kita dito sa ila nga pamaagi sa Israel nga mga pagtuluhan. Kay ining Bible naton iyan isang Israel. Kag ang kaluwasan nga ginatuan nato nga si Jesus Christ, Israelite na siya, who take away the sins of the world. Kay kita mga Gentiles. Okay.
So, free from the slave market of sin. So, halimbawa, Galatians 4:7, therefore we are no longer a slave, but a son, and if a son, then an heir through God. So, ang mga pamulong niya tawag nga slave din kay uso magod sila ang slavery dito. Walay katulong dito, walay ginatawag nga maid, katabang, walay maid dito. O kung ginatawag nga domestic helper, wala. Slave na sa ilang nga panahon. Dili sa aton karong nga panahon. Sa ilang nga panahon, slave. Mo na ang slavery, naa na sila ginatawag nga slave market. So gibutang sa slave market of sin kay ginadagway kita sa ginatawag nga slave sa sin. Wala kita freedom. So mao po na ang ilang slave dito, walay freedom ang ilang slave dito. Mao na ang ginabakal na sila, no? So much more on that, diretso lang ta. Pero may mga background ni sada, amo na nga nindot kay ni siya studyhan kani mga pamulong diri sa iyang ginatawag nga mga historical background. Paras ng 5:1, it was for freedom that Christ set us free. Freedom from the slave market of sin. Paras po na sa Romans, okay, it was for freedom that Christ set us free. Therefore, keep standing firm and do not be subject again to a yoke of slavery. Kay it was for freedom nga si Jesus Christ nagbayad sa atong mga sala. Kung i-compare natin sa slavery po sa Israelite dito sa Egypt, wala dyan sila freedom. Pero pag cross nila sa Red Sea, dito sila may freedom na. So Romans chapter 6 verse 6. Knowing this, tanaw natin ito sa atong Bible. Okay? 6:6. Romans chapter 6. Let's see. Romans chapter 6 verse 6. Well, knowing this, so may nga dapat may balaan yun naton that our old self was crucified with Him. No? O kung nga aton nga ang the power of sin, and we are free, released from the power of sin. Amo ning botes ganon. In order that our body of sin might be done away, so that we would no longer be slaves to sin. So dili kita ulipon sa sala. Kay gapaulipon man halimbawa ning 6:11, even so consider yourselves kani 11. Consider yourselves dead to sin but alive to God in Christ Jesus. Ang believer na in Christ Jesus mo na we are alive to God. Kung wala siya in Christ Jesus, dili siya alive to God. So, pag believe niyo kay Jesus Christ, naa ka in Christ Jesus, ginatawag nga baptism by the Holy Spirit, but alive to God. Nakita na ko ni ang but. But alive to God. So, DDI ni siya, dili ni siya ala ang but. Ala sa Greek nga ALLA. But nga DDI. Meaning nga pwede ka dead to sin but alive to God. Pwede pod alive to sin but dead to God. So naa ni siya sa freedom, sa choice ang usa ka believer nga siling ni Pablo nga dapat gid even so consider yourself, reckon yourself to be dead to sin but alive to God. So nga we are not slave to sin according to chapter 6 verse 6. We are not slave to sin. So consider ourselves nga dead to sin. Pero kay pagkuhit sang sala, sang old sin nature, pabuhi-buhi po. Kung di, patay kita in God. So, naghimo na po og sala. Dapat, we are dead to sin. Pagkuhit sang sala, sang old sin nature, ayaw pansinana kay we are dead to sin but alive to God. Mauna nga sa verse 13. Kani verse 13, and do not go on presenting the members of your body to sin as an instrument of righteousness, but present yourselves to God as those alive from the dead, sa spiritual death, and your members as an instrument of righteousness to God. But present yourselves to God as those alive from the dead. Kay buhi kita. Okay, meaning to say nga,
spiritually alive nga may ana kitay relation to God the Father. Mo na naa kitay o kon privilege naton ang pagtawag siya nga Abba Father. Ang word nga Abba is Aramaic word meaning to say nga Father. Free from the slave market of sin. Maunta na mga Christians. We are not slave to sin. We are free from the slave market of sin. By the way, diri kami hangtod na diri no. Tapos hinamarkahan ko na kung asa kami nag-stop. Tapos sa pag-proceed, regeneration, spiritual life, earnest as a pledge. No? Then diri kami sa ginatawag na karon access to God. Isa ka privilege sa mga Christians. Nakita nga mga Gentiles nga mga Christians. Nga mga Christian nga kita nga mga Gentiles pag believe naton kay Jesus Christ may ginatawag we are called Christians na. Kag ang mga Jewish o kung mga Israelites at this point of time kani nga present age kung mag-believe sila kay Jesus Christ sa iyang person kag sa iyang work sa cross matawag pud sila nga Christians. We are one na. So both Gentiles nga kita kag mga Israelites nga mga Jews nga mag-believe in Jesus Christ, we are one in the spiritual body of Christ kag we are called Christians, saints, no, holy brethren, no, nga mga believer ni Jesus Christ. So diri lang ta mag-end sa aton nga pagtuon, no. Amo na makabadayon kita sa sunod sa ginatawag nga access to God sa ginatunan naton karon nga 51 things nga sa una is 40 things nag 41 50 tapos 51 things nga kung may madugang pagid sini mauna ang grasya sa Dios at the moment of salvation pa lang so mag-move pa kita sa mga stages for growing up hangtod sa maturity. So kani siya logistical alpha grace pa lang sa ginatawag nga saving grace. Okay, mag-pray ta. Magpasalamat ta sa Ginoo. Sabi sa imo Heavenly Father, we so grateful kayo sa mga opportunities ginatawag nga sini nga mga higayon nga sa pag-share po sa mga pulong pinagi sa mga technology, cellphone lang o kung sa WebEx through internet, no? Kag sa sini Ginoo nga mapagtulunan nga labaw sa tanan sa imo gid mga pulong nga asa nagahatag kalig-on sa amon sa mga spiritual life kag naghatag og confidence, assurance hangtod sa eternity. Gani salamat yun sa teaching ministry kag confirmation magada Holy Spirit as our divine teacher sa mga truths kag at the same time Ginoo sa mga spiritual understanding man, spiritual IQ not for our own effort kung paano Ginoo sa pagtuon sa mga pulong kung dili jud mag-jud lang kami be positive sa imong mapagtulunan kag mayara kami sa ginatawag nga advantage for our own nga makaproduce kami divine good which is rewardable dili nga human good nga isa ka product sang strength sang old sin nature. Kani salamat yun sa imong grasya, sa imong pamagi, sa imong dapat ng ipasalamatan. Pinagi sa ngalan Jesus Christ. Amen.